kahit sabihin nyo kriminal si Sara Duterte, kahit sabihin nyo na magnanakaw yan, putang ina nyo kayo, mas malaking magnanakaw kayo. Eh, hindi kami naniniwala na nagnanakaw yan. In his capacity as anti-Duterte. Hearing na yan perceived to be anti-Duterte. O, di, sinama na siya para kompleto na yung senaryo. What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong sina Kadado at Attorney Panelo mga kababayan. Ni-real talk ni Kadado itong mga kongresista na patuloy ang paninira sa mga Duterte, na kanyang winika na walang naniniwala na isang magnanakaw itong si VP Sara. At kung tutuusin, kayo ngang mga nasa kongreso, ang malaking sindikato na nangungurakot sa kaban ng bayan. Natama nga naman yun mga kababayan. Kita naman yun na kung ma-lifestyle check lamang talaga ang mga ito baka karamihan sa kanila mapugutan na ng ulo kung may parusang bitay man, Hay nako. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kapansin-pansin din na halos ang mga dumalo sa Quadcom, sa hearing ni Tatay Digong kahapon, puro mga anti-Duterte. Kamukha na lamang nitong si Trillanes, De Lima at marami pang iba. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. National security kayong nag-iisip, ako kinakabahan para sa inyo. Kinakabahan ako para sa inyo. Matadali kayo. Ang pinakatakas nyo dyan, tigil na lang. Tigil nyo. Tama. Walang ano yung taong bayan Walang walang dahilan para mag-rally. Di ba? Wala Tigil yung Quadcom, tigil yung kay Inday Sara. Kasi yung kay Inday Sara, yung mga tao, binabalik sa inyo Tangina nyo kayong Congress. Wala kayong moral ascendancy. Resolution 10. Tapos nun, binibiran yung 125 million CIF. Paano yung OP? Paano yung inyo? Ilang billion yun na walang investigasyon. Yung 1.4 billion a day na 5,500 na flood control projects. Yung pinagbenta ng ginto, ilang billion yun. Yung pinagbenta ng ginto, 25 tons. Yung transfer ng PhilHealth Fund, kung 90 billion na inanong Supreme Court. Ang daming anomalya. Tinitira niya 125 million. Barya. Pero kayo sa Congress, yung travel allowance nyo na 2 billion hanggang ngayon hindi nyo sinasagot. Dinagdagan nyo pa. Tapos yung Resolution 10 nga, liquidation by ECEC. Kaya nga, wala kayong ano-ano. Kahit sabihin nyo kriminal si Sara Duterte, kahit sabihin nyo na magnanakaw yan, putang ina nyo kayo, mas malaking magnanakaw kayo. Hindi kami naniniwala na nagnanakaw yan. Correct. Yung problema nyo. Kung titignan nyo yung timbangan, mas may problema kayo sa Congress, kayong mga magnanakaw. Kung si Sara Duterte, palagay nyong butike o bayawak, kayo buhaya na malalaki at T-Rex. Sinong unang hahantingin ng taong bayan kung gutom na gutom kami ng kumatay at kakainin namin ng buhay? T-Rex at saka buhaya. Yung mga butike, kumakain ng lamok yan. Wala talaga tayo. So, yun yung ko. Pero come to think of it, ito na yung huli kong sasabihin. Come to think of it, bakit ko ba sinasabi na at 30? Kasi nga, Sabado yon, maraming makakapunta. Okay, culmination. Bakit? Bonifacio Day. Okay Ganda, Sabi mo ganon. Pero kinontra ko rin yung sarili ko. Kasi, nung kami ni Metran, Commander Bukay, pumunta kami April 9. Nagtawag ako ng meet and greet. Panigurado, kung magpi-people power kayo, mga vlogger na sinasabi nyo noon, sino bang vlogger na sinasabi, now na, na nadala kami, Yung na carried kami dun sa emotional na panawagan. Kaya ako nagsabi, sige, mag-meet and greet tayo.
tignan natin kung may tatayo at wala, yung gano'n ba. Magkita-kita tayo. Kasi kung tatayo ako, makita ko kung sino yung kasama ko. Kaya gusto ko ng meet and greet. Punta kami sa Libingan ng Bayani. April 9. So, wala, kukonti tao eh. No? So, hindi prepared yung tao. Okay, sige, maisog na sila. Rally, educate the people. Pero may pinagbago ba? Wala pa rin. So tapos bakit hindi Independence Day? Nagsasabi rin ako noon, Independence Day. Pero wala, binitawan ko yun, Independence Day. Bakit? Kasi independence yun eh. The fire of independence. Yung ipaglaban mo. Tama? So ang daming dumaan eh. Merong Kagitingan, may Independence Day. Tapos ngayon, parating ang Bonifacio Day. So sabi ko nga eh, mga kababayan, gusto mo ko magsabi kay Tatay Digong na mas kung babalikan mo sila, wag na sa 21, sabihin mo sa kanila, I will not be available on the 21st, magpapa-check up ako. Sabay labas ng dila. Magpapa-check up ako. Magpapahinga ako, pinagod niyo ako eh. So it would be better for me sa 27 or 28. Patay kayo. 28 para hindi palakol. 28. No, 28. Dire-diretso na, 29. Tapos 30, Bonifacio. Pero come to think of it, sabi ko, bakit tayo masyadong nag-iisip ng mga petsa? Kasi kinukumbinsi natin yung sarili natin na April 9 is araw ng Kagitingan. We are all heroes. Tapos Independence Day, maraming lumalaban para sa ating kalayaan. If it's being suppressed. And then Bonifacio Day, tatayo tayo para ipaglaban. KKK, ganun ba? Kalayaan, mga ganun ba? Pero naisip ko kanina, it's not about dates. Hindi tungkol sa mga petsa na ating sineselebrate. Kahit Rizal Day pa yan, kahit pa yan na araw ng Kagitingan o araw ng Independence o araw ni Bonifacio. It's all about who's willing to fight for the country. It's all about being a Filipino. Never mind about the date. Because a date that we cherish in our history, April 9, June 12, Independence, Bonifacio Day, Rizal Day, they are all dates that are important to us because of our past. Kaya naisip ko, why don't we, pati February Revolution pala, February 23, 22, 23, 24, 25. So, they're all part of our history, of our long past or our recent past, 38 years old. So, it's not about dates, petsa, not about the date. It's all about being a true Filipino. Every day is a special day when you are fighting against corruption, against tyranny, against abuses, against anything that is wrong, against forces that brings down our country, that affects our freedom, affects our constitution, and yung sucks out yung every bit of yung future natin. Ini-impede tayo, pinipigilan tayong umasenso. But it also brings out the best in the people, the best in the Filipino people. Resilience, katapangan, nationalism. Kaya nga, forget about the dates. Forget about it. Because sa tingin ko, ang tamang pananaw, every day is a Filipino day. Every day, you can make a difference. Individually or collectively, as a people, you can make a difference. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin si Kadado, no, na ngayon dumako naman tayo dito kay Attorney Panelo. So, may ni-raise din kasi Attorney Sal, bakit nandoon si former Senator Trillanes? Bakit siya naging resource person? And in what capacity daw na he is the right person to discuss EJK and the war on drugs, na malinaw naman that he is a critic of the former president? And sino daw nag-imbita sa kanya sa Kamara? And sino nag-approve na mapasama siya as resource person? In his capacity as anti-Duterte. Hearing na yan perceived to be anti-Duterte. O, sinama na siya para kompleto na yung senaryo. Pero in fairness also to the members of the committee,
Yung mga tanong naman ng mga miyembro, ayos na ayos naman. Kaya lang nga, kuminsan hindi sila nagkakaintindihan ni Presidente. Dahil kuminsan naisip ko tuloy, talaga bang kinukonsume nila yung 10 minutes? Kasi yung 10 minutes, actually, hindi 10 minutes yun. Maabot ng 30-45 minutes yun. So yung exposure nila sa mahaba. Mga re-electionista lang ito eh. Mhm. Kahit na-discuss na ni Presidente Duterte, tatanungin pa rin nila. Sabi nila, oh, you mentioned earlier that this and that. Oh, ulit na naman ang tanong. Sagot na naman yung mama. Pati yung nagturo siya sa Police Academy. Ilang ulit na inuulit-ulit yun eh. Pero ang mahalaga doon, Ana, marami na namang nag-aakala na marami siyang inamin doon. Unang-una yun sa jurisdiction. Para sinasabi niya, oh, sige, dalhin niyo na ako doon. Oh, mamamatay ako doon sa kulungan nila. Pero kung nanonood ka until the end, maliwanag ang kanya sinasabi, wala kayong jurisdiction sa akin. Wala kayong jurisdiction. Yun ang mahalaga doon. Kaya kahit ano pang sa nauna, ang pinakahuling statement niya ay wala kayong jurisdiction. Di ba? Pinagawain ng mga jurisdiction. Natatawa nga ako sa mga pahayag ng lahat ng abogado ron eh. Mukhang hindi naman nila pinag-aralan yung Rome Statute. Kasi both sides, mali ang paliwanag eh. Ang paliwanag talaga niya, bakit walang jurisdiction? Number one, walang jurisdiction dahil sabi nga ni Presidente Duterte, yun ang unang teorya niya, na hindi nyo pinablish, nakarang administrasyon niya, dating Pangulong Pinoy, yung Rome Statute. At sa ating batas, pag hindi mo yan pinablish sa official gazette, ay walang enforceability yan, hindi ma-enforce, walang halaga yan. So, but assuming na meron, kasi meron tayong treaty, di ba? At inaproba ng Kongreso. Tingnan natin yung nakalagay sa Rome Statute. Ang nakalagay sa Rome Statute, kailangan yung member state ng ICC ay willing, unahin natin yung unable to prosecute. Ibig sabihin, walang kakayahan kasi bagsak ang sistema legal. But kung hindi bagsak, pero unwilling to prosecute, able but unwilling, pwede kami pumasok. Yung dalawang bagay na yun, pwede silang pumasok. So nung nag-file ng kaso against the former president, ang unang ginawa ng ICC, nag-conduct sila ng preliminary examination to determine whether or not the country member, Philippines, is number one, able to prosecute. If unable to prosecute, if able to prosecute pero unwilling, papasok sila. Kasi meron kasi pagkakataon na habang malakas ang legal system mo, ayaw mong i-prosecute kasi ikaw mismo, baka ikaw ang presidente ng bansa, hindi mo i-prosecute sarili mo. Kaya sila papasok. So after determining preliminarily the jurisdiction, kung pasok sila dun sa dalawang conditions, then they will start a preliminary investigation. Then di ba, kinikwento ko sa inyo, nung pumasok yung ICC, nag-meeting kami ng 7 abogado. Yung 6 doon, o 5 abogado, ang feeling nila may jurisdiction kasi may treaty tayo. Kaya ako ang nagpanukala, sabi yung Presidente Duterte, kung yan ang problema lang na meron silang jurisdiction because of the treaty, then mag-withdraw tayo. At yun nga ang ginawa ni Presidente, nag-withdraw. Ngayon, under the Rome Statute, kailangan, sabi ng Rome Statute, kahit na nag-withdraw ka, may jurisdiction kami sa inyo. Ayan ang kung na malaki na hindi alam ito ng mga nandun kahapon na lahat ng mga abogado rin eh. Kung kami nag-umpisa ng preliminary investigation, obligasyon nyo pa rin kahit na kumalas kayo sa amin na mag-cooperate sa amin. May jurisdiction pa rin kami sa inyo. Ang tunay na nangyari dyan, hindi ho sila nag-conduct ng preliminary investigation. Nung tayo ay miyembro pa at nung tayo ay mag-withdraw, within the 1-year period, hindi rin sila nag-conduct. Ang kinonduct nga nila, yung preliminary examination to determine whether or not the two elements are present, yung tinatawag na complementary principle. Ngayon, after our withdrawal, 1 year ang effectivity, saka lang sila, yung special prosecutor, humingi ng permission to conduct an investigation. Yun lang ang umpisa nila. So madali sabi, hindi papasok kahit na sa batas nila na may jurisdiction sila sa atin. Ang problema, eto, si Presidente Marcos Jr. na napupuri natin dahil sinundan niya yung patakaran na walang jurisdiction. Pero yung kanya Solicitor General, nag-file ng request, huwag na kayong huwag niyo lang ituloy ang investigasyon kasi malusog ang aming legal system. Kaya di ba, nagpadala siya ng mga prueba. Eh, di ba, pinuna ko yun. Sabi ko, ba't ka nagpapadala ng letter request? Wala nga kayong jurisdiction. Ibig sabihin,
submitting yourself to its jurisdiction kasi nakikiusap kayo eh. Pero tinuloy nila, na-deny. So what they did, Solgen, si Maynard Guevara, nag-file ng motion for reconsideration. So kiriniticize ko na naman dito sa programa natin. Mali na naman yung ginagawa niyo. Wala kang jurisdiction, nagpapile kayo ng kung ano-ano. Denied na naman, as we anticipated. Si Presidente Marcos Jr. nagsabi na siya na, wala kayong jurisdiction sa amin. So we will not cooperate with you in any form or any manner. Pero itong Solgen niya, makulit din. Hindi sinusunod yung kanyang principal. Nag-file na naman ng appeal. So binanatan na naman natin. No, ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Denied na naman. Oh, nung ma-deny, anong sabi ng ICC? 5 po silang justices. Yung dalawa, nag-dissent doon sa decision na may jurisdiction. Pero bago ko nag-decision, sinabi ko na, alam nyo, yung ginagawa ng mga Soldier na yan, sigurado sasabihin ng ICC, may jurisdiction kami kasi you waive it dahil wala kami jurisdiction pero pumapasok kayo ng kung ano-anong pleadings na pinapile nyo. True enough, yung Tsaka wala namang alam sa mga nangyayari sa loob ng bansa, yung mga ICC, mga kababayan. Bakit nga naman papapasukin yan? Dagdag pang gulo lang yan. desisyon ng tatlo, among others, sinabi niya yun, akala ko ba wala kami jurisdiction, but you've been filing pleadings, so that means you have waived your jurisdiction. And doble, may jurisdiction kami. So, madalit sabi, kahit saan mo tingnan, sa teorya ni Presidente Marcos Jr. at sa teorya ko, wala talaga silang jurisdiction. Kaya, hindi totoo yung sinasabi na si Presidente Duterte daw ay willing na pumunta ron. Alam niyo may style ni Presidente, hyperbole lang yun, hyperbolic lang yung mga. Kasi yung bandang huli, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction sa akin. Gusto niyo ko litisin, magdemanda kayo dito sa aking bansa. Pilipino ang huhusga sa akin, Pilipino ang lilitis. So that's one. Yun. Isa yun sa mga sinasabing umamin at willing siya. Hindi yun. Pangalawa, yung reward. Umamin daw. Hindi yung totoo yun. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, yung operational funds ng isang police operation, meron na kasing kailangan pupuntuhan niya yun. So, halimbawa, concrete example natin. Kung isang police operation ay kailangan ng 500,000, pupuntuhan mo yung project. Pagkatapos, naging successful. Pero may sobra, halimbawa, may sobrang mga 20,000. Di sasabihin nila kay Presidente, ayos na, successful. Kaya lang may sobrang natira dito eh. Kaya sasabihin naman ni Presidente, ganun ba? O sige, for the boys, bahala na kayo dyan. O kumbaga, di ba yung mga sinatawag na for the boys, kumain na lang kayo, lumabas kayo, whatever, gastusin nyo na lang natira. Yun kasama sa operational funds, hindi yung reward yun. Ang reward, Hana, is 100,000 kung makapatay kayo ng isang drug pusher, 200,000 kung drug lord o 1,000,000. Yun ang reward. Hindi yung tinanggi niya, wala akong reward kasi trabaho ng mga pulis yan. Pangatlo, pinagpipilitan pa rin nila na, you assume full and legal responsibility. Sabi ninyo, pati na illegal na ginawa nila, you will assume responsibility. Tama yun, sinabi niya. Ano bang ibig sabihin niya? Pinaliwanag niya rin di lang nakikinig yung mga anti-Duterte. Sabi niya, inaako ko yon bilang isang policy, the success or failure ng proyektong ito nasa aking balikat. Pag ito'y nabigo, huwag niyo nang sisihin kahit sino, ako na, inaako ko na nabigo ako dito. Ngayon, yung legal responsibility, dalawang ibig sabihin nun. Number one, pag dinimanda nyo yung nagkamaling pulis o pumatay na pulis dahil sinunod niya yung aking utos na arestuin mo, dali mo sa kulungan at kung maglaban, barilin mo. Sinunod niya yung order ko. Pero ang problema, binaril niya nang walang kalaban-laban. Hindi naman lumalaban. So, that becomes an illegal act. So because I said, I assume full legal responsibility, isama niyo ako sa demanda. Okay sa akin yan. At hayaan natin ang hukuman na mag-decide kung meron akong culpability. Kasi kailangan prubahan mo na tinolerate ko yan o inutusan kong patayin na hindi naman yan ang utos ko. Now, ano pa ang isang responsibilidad? Responsibilidad niya rin na tulungan niya yung mga pulis. Hindi ba sabi niya, kung bahala sa inyo pag pursuant to your duty, kayo dinimanda. At yun naman po ginawa niya. Binigyan niya ng mga abogado dyan sa PAW. Binigyan niya ng ayuda pag may namamatay. Tingnan mo nagulat ako dun sa statistics. Halos 1,000 ang namatay at nasugatan ng mga pulis. That proves na totoong maraming naglalaban. Otherwise, paano napatay itong mga pulis na ito? Kung walang enkwentro, kung hindi nag-resist ng arrest at ikipagbarilan. Paano nasugatan yung 900 plus seriously injured? Paano na napatay yung 100 plus? Di ba? Prueba yun. Tapos sinasabi nila pero hindi mo tinulungan. Hindi totoo yun. Tinulungan niya Di ba? Every time may namamatay, pinupunta niya, may burial expense,
pinapag-aral niya yung mga anak. Lahat ay ginawa niya. So, yan Correct. ho ang katotohanan lahat yan. Wala siyang inaamin na, meron pa pala, may inamin siya, may pinatay daw siya, anak. Di ba? Sabi niya, 3 ba, 4. Pero, eto ang tanong ko sa inyo. Kung totoo man yun, tinatanong siya, sino yung mga pinatay mo? At pati sa death squad, sino yung sa death squad? Sabi niya, hindi ko alam, namatay na eh. O sige nga, idemanda mo siya na lumika siya ng death squad. Pagdating sa korte, tanongin ng korte, sino ba yung mga pinatay nito? Wala kang maipakita, paano mo i-convict? And even assuming na totoo lahat yun, nung mayor siya, 35 years ago pa yun, 20 years lang ang prescription ng pagpatay. Assuming na totoo nga. Ako ang tingin ko, kasama lahat yun sa style ni Presidente Duterte na nananakot, nag-hyperbole, nag-exaggerate. Pareho na sinabi niya, di ba? Pag corrupt ka, sakay kita sa chopper, iulog kita sa dagat. Pero nung tinanong siya, alam ko isang kongresista, kung totoo yun, sabi niya, hindi, story lang yun. Panakot ko lang yun. Ganun nung si Presidente Duterte. Yun sa tingin ko, yun ang charm niya, kaya siya kumagat sa masa. Tama nga naman at naging effective mga kababayan kung hindi madaan sa mabuting usapan tong mga gumagawa ng karahasan, idaan na lamang sa pananakot nga naman na masyado na lang tinitake literal ng mga engot na kongreso ang lahat ng istorya. Hay nako. Mahusay siya eh. Bibiro, nananakot, tinototoo mga sinasabi. Yun ang kagalingan ni Presidente Duterte. Grabe, Attorney Sal, no? Kasi kung panonoorin mo yung mga TV, ibang network, paano nila present yung balita, sinabi nila, inamin ni PRRD. Yung mga inilatag mo na sinagot mo na Attorney Sal, di ko natatanungin dahil sinagot mo na lahat yung mga umanoy. You have already clarified, so sabing umanoy na inamin daw niya yung may binatay siya. Kasi kulang. Yes, Attorney. Kasi kulang na tayo sa oras, hindi na ako nagtatanong mo. Maganda na yung inisa mo na lahat kasi yun din ang tatanungin ko, kaya pinabayaan kayo ng magpaliwanag. Alam mo na, 3:30 na ako nakatulog. Nagising ako dahil may tawag ng tawag. Kaya ako biglang nagising. Alam ko napagod ka, Attorney Sal. And we understand, Attorney Sal. Pero alam mo, Attorney Sal, naalala ko talaga yung trabaho mo as a spokesperson while I was covering you then sa Palace. We always ask the spokesperson kasi there are times we need. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin si Atty. Panelo. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat kababayan. Ingat and God bless.